Tila nabuhay sa umunoy pagkamatay ang publishing company agent na sangkot sa DepEd textbook scam, magtatatlong dekada na ang nakalipas. Pinalabas kasi siyang sumakabilang buhay ng kanyang abogado kaya nakalusot sa kaso pero naaresto kamakailan. Nakatutok si Mark Salazar. Ito ang video ng aktwal na pag-aresto ng NBI sa nagpakilalang Jessica Francisco para sa kasong estafa. May nagtip sa kanila na itong si Francisco sa totoo ay si Mary Ann Maslog, isang publishing company agent na sangkot pa sa isang mas malaking kaso, ang 24 million peso textbook scam sa Department of Education. Magtatatlong dekada na ang nakararaan. We went on to verify several warrants of arrest under those names, and fortunately we were able to secure at least 2 warrants under the name Mary Ann Maslog. So we set up an entrapment operation. Nakumpirma na si Francisco nga ay si Maslog matapos magkumpara ng fingerprint. After a thorough comparison and analysis, we got 14 identical reads characteristics. We are now 100% sure that Mary Ann Evans Basa Tupa Smith, also known as Mary Ann Maslog, and Jessica Cese Francisco are one and the same person. Si Maslog tila na buhay mula sa patay. Sa records kasi ng Sandigan Bayan, idiniklara ng kanyang abogado na sumakabilang buhay na siya. Kaya idiniklara na siyang patay ng korte at nakalusot siya sa kasong graft. Ang kanyang dalawang co-accused na DepEd officials napatawan ng parusang kulong na 10 taon dahil sa pamimeke ng dokumento ng Department of Budget para mabayaran ng kumpanya ni Maslog noong 1998. Naniwala ang Sandigan Bayan natin na she's already dead. Hindi na tinakel siya sa desisyon. Yun na lang dalawa, convicted yung dalawa. Illegal use of alias at falsification lamang ang kayang ikaso ng NBI kay Maslog. Kaya madali niya rin itong napiansahan. Pero... Excuse me, I'm sorry. We will release her na. But eto, umabot. Bench warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan. And there is no bail recommended. So we will hold her further. Dito pa muna siya. Eto, kalalabas lang, mainit-init pa. The problem with the bench warrant that was shown by the good director to the media a while ago was just a mere photocopy. So, as counsels, we would demand that we be shown the original copy of the bench warrant that was issued by the Sandigan Bayan. Kanina tinurn over ng NBI si Maslog sa Sandigan Bayan at mananatili muna siya sa Sheriff's Office. Bukas isasalang siya agad ng 2nd Division. Sa korte, kailangan patunayan ng NBI na ang hinuli nila ay si Mary Ann Maslog nga. Hininga namin ng pahayag ang abogado ni Maslog na si Attorney Mark Senya. Ang sabi niya, kukuha pa lamang sila ng mga dokumento sa korte para maintindihan ang punot dulo ng kwentong ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.